Sa inyo ang Panginoon, tanda ng panahon, pinahayag ng buong may kapal. So, bahagi ho, no? Kasi sa Israel. Sa Israel ay may bahagi na 2 season. Tayo pa ito tawagin natin ay 2 seasons tayo. Wet and dry. Yun lang yung season natin. Yung kabahagi ng Israel may tinatawag ng 4 season. Mayroong summer, winter, autumn. Nakalimutan ko na yung isa. Ano ba isa? Ha? Spring. Okay. Very good. No? Nakapunta na siguro sa abroad yan. No? Hindi ko ba? So, 4 po. No? So, baka kasi ano. So, ang tinutukoy ni Jesus rito ay may lugar. Sabi ko nga ng 4 season. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay 4 season. No? Kasi sabi nga ay pagkatapos ng pinahayag na winter ay darating. Kaya sisibol. Kasi hindi pwedeng sumibol ang mga sanga kapag winter. Kasi taglagas yun maubos. Maglalagas muna and then magwi-winter and then tsaka lamang magsa-summer. So sa kanila, ang pagsibol ay summer. Doon sa 4 season. Sa atin, pag sinabi natin pagsibol, yun ay alin? Wet season. Hindi during dry season. Hindi naman nagsisibol kapag summer sa atin. Nagsisibol ang mga puno kapag sa atin ay tag-ulan. Para maintindihan nyo kasi sabihin nyo, hindi naman yan ang nararamdaman natin. Kasi nga, depende sa lugar. Nagkataon na ang Israel ay may lugar na 2 season, may lugar na 4 season. Tayo, 2 season lang tayo. So, kung pumunta kayo sa abroad, sa Amerika ay may 4 season doon. Pero yun ang bahagi yun na kung saan yung makita namin. Yung sabihin, nakikita na yung yung pagdating ng daigdig. So, yung sabihin, lahat ng bagay, mawawala. Mauubos. Lahat na nakikita na. Lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi tatagal. Yan ang sabi ay may simula at may hangganan. Pero ang Diyos, ang kanyang salita, hindi magkakamula. Mananatili ang kanyang salita. Kahit na bahagi lahat mawawala. Kahit na kuminsan ngayong panahon na ito, mayroon na tayong tinatawag na climate change. Medyo may mga pagkakataon na babago. Ito rin ang binanggit ko kanina, mayroon na tayong tinatawag na yung share line. Ang share line. Kaya tayo dumalang sito kasi na raw ay sasalubong ng mainit at malamig na hangin. Kaya ito raw ginaranas natin, hindi ito bagyo, kundi moist. Alam naman natin kapag nagsama yung mainit at saka yung lamig, ay bahagi yun, medyo nagkakaroon ng problema yung ating atmosphere. Nagkakaroon ng mga kulog at mga kidlat. Pero yun ang nais sasabihin ni Jesus. Yung kanyang salita, mananatili. Lahat matatapos. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. At yun naman yung bigyan natin na higit ng pagkapahalaga. Pagkakataon na kung saan yung makikita ko natin
Ito ay, kung tawagin natin, ay patungkol saan? Sa pagdating ng katapusan ng daigdig. No? Kasi nasabi nga natin, itong linggo na ito ay last Sunday of the calendar year. No? Next Sunday, which is the first Sunday of Advent, ay alin? Yun ang ating bagong taon, no? Sa kalendaryo ng simbahan. No? Sa kalendaryo ng simbahan. Kaya yun, may mga bordo, no? Yung mga LCM, no? Yung mga mother butler na may ordo, may kita ninyo, no? Na yung huling araw, no? Sabi ng sister kanina, wala na sa lumang ordo. Hindi, no? Magsisimula yung bagong ordo sa linggo. No? Kasi yun ang taon para sa atin, yung first Sunday of Advent, that is 2024. No? Sa kalendaryo ng simbahan. Ano ba yung sinusunod natin ngayon? Civil calendar. No? Bagamat yung civil calendar ay gawa rin, no, ni Pope Gregory the Great. No? Pero yun ay civil calendar, coming from the Gregorian calendar. No? Pero iba pa rin yung kalendaryo ng simbahan ang tinatawag natin. Para yung number ay, no? Pero sa atin, yung liturgical celebration natin ay iba. No? Kaya next Sunday, Advent, pag-ano naman natin sa pagdating ng Pugong May Kapal. Ngayon, tayo ay patuloy na nag-aanyaya na alin, darating ang Pugong May Kapal. At yun ang pangaligaan natin. No? Yung ikalawang pagdating ng Pugong May Kapal. No? Yung susunod natin paghahanda alin. Patuloy pa rin na paghihintay natin sa pagdating ng Pugong May Kapal sa idea naman ng alin, ng pagsilang na Jesus na ating mananakop, no? Sa kanyang kapanganakan, no? Na ipagdiriwang natin sa December 25. No? Kaya po, we start our year with the birth of Christ, no? With the anticipation for the coming of Christ, sa paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi yun din ang simula natin. No? Sino rin? Si Jesus. No? Siya ang simula at siya ang katapusan. No? Tanging siya lamang, no? Ang makita natin. The rest, no? Eh, sabi nga natin ay pwedeng magbago, no? Pero siya, hindi siya pwedeng magbago. Kaya sana patuloy natin pangawakan. At ito'y patuloy na paanyaya sa Pugong May Kapal na alin. Ito rin yung idea natin sa Advent, na alin. Na maging matibay ang ating loob. Kahit nasa gitna ng maraming pagsubok. Kasi kung minsan pinanghihinaan tayo ng lakas ng loob sa gitna ng ating mga problema. No? Problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa trabaho, problema sa gobyerno. No? Maraming nakikita natin na problema. No? Pero sana, no, gabayan tayo din sa lahat ng alin ng ating Panginoon sa Kristo, nang maging matibay tayo. Kinakailangan natin yung pag-asa na alin sa pagtitiwala na dahil tayo kay Jesus, hindi niya tayo pababayaan. At yun ay alin, saan natin inugot? Totoo nga pala, yung dakilang awa ng Diyos. Yun ang pag-aawa ka ng dakilang awa ng Diyos. Yun ang bigyan natin ng higit ng pagkakataon. Kumisan, yun ang nawawala eh. No? Sabi nga, kumisan, nagtataka ngayon yung mga tao. No? Ngayon daw kasi, ay marami nagpapakamatay. No? Samantalang nung mga nakalipas na mga henerasyon, hindi naman ganun kadami nagpapakamatay sa mga Pilipino. No? Sabi nga naman ng isa, no? Kasi bakit? Nung una, sanay tayo sa hirap. No? Mas nakikita natin yung kagandahang loob ng Diyos. No? Ngayon,
Sanay tayo saan? Sanay tayo sa binibaby. No? Binibaby natin ngayon ang mga bata eh. No? Masyadong binibaby natin yung mga bata. No? Nung una, naglalakad tayo pauwi mula sa eskwelahan. Ngayon, hindi. Hindi lang naka-tricycle. No? May alalay pa. Ano? So, masyado natin binibaby noon. No? Ngayon ng mga bata. Ano? Pero hindi yung sinasabi na hindi natin alagaan. Ano? Pero baka mamaya, hindi nila nakita na alin. Hindi na nakita na baka hindi sila nasanay na higit sila na dumanas na maraming hirap at pagsubok. Baka hindi rin nila naranasan na humingi ng tulong at awa ng Diyos. Baka ang pinapaasa natin ay, hindi, sa akin ka umasa. No? Hindi, tama rin. Umasa ka sa Diyos. No? Baka ang binibigyan natin ngayon ay huwag ka magalang, hindi ka babayaan ni mami, hindi ka babayaan ni daddy, no? Hindi ka babayaan ni lola, hindi ka babayaan ni lolo. No? Pwede yun. Pero doon sila rin, sana, huwag natin hindi ka pababayaan ng Diyos. No? Ang Diyos ang ating dakilang alam.